Nakaangat na si Zui. Ngayon, dapat mong i-toast ang iyong ama at ina. Huwag nang pag-usapan ng tungkol sa bata. Okay lang. Anak, kung nasaan ka ngayon, utang mo sa tatay mo. Dahil sa magaling kong Jean, sa nanay mo. Ayoko na. Ay, pasensya na. Late ako. Ninang, Ay, Chin, dali, dito ka umupo. Lumipat ka sa tabi. Tama na, Django. Kahit saan ako umupo, okay lang. Si Nanji ay makitid ang pag-iisip. Huwag mo siyang pag-awayan dahil lang sa upuan. Ano bang gagawin niya? Lumipat ka sa tabi. Ibig sabihin gusto mo akong paupuin sa pwesto niya. Ano bang pinagsasabi mo? Kapag sinabing lumipat, lumipat ka. Zhou Jiangguo. 20 taon na. Anong sabihin mo? Gagawin ko. Ngayon, sa harap ng maraming kaibigan, pinaupo mo ako para bigyan siya ng pwesto. Kung hindi alam ng iba, akala nila si Lee Aikin ang asawa mo. Ulitin mo nga, binibigyan kita ng pagkain at inumin. Hindi na kita mapag-utos? Kahit katulong, kailangan mong bayaran. 20 taon akong nag-alaga ng bahay na ito. Inalagaan ang matatanda, pinalaki ang bata. Sa huli, para lang akong walang ginagawa. Zhou Jiangguo, paano mo kinakalkula iyan? Kwentuhan, kwentuhan. Tingnan mo, papatayin kita ngayon. Himp. Binigyan ka ng pagkakataon. Ayaw mo. Tama na, tama na. Hindi siya marunong. Ikaw rin. Nandito ang mga kaibigan. Bigyan mo ako ng mukha, okay? Tatay. Maganda ang pagkakasunto. Ang sampal na ito ay nagpamulat sa akin. Zhou Jiangguo. Hindi na kita sasamahan, nanay. Ziwei, ngayon ay espesyal na araw mo. Hindi dapat naging ganito. Ziwei. Paalisin mo siya. Kapag wala ako, malalaman niya kung gaano siya kawalang halaga. Alagaan mo ang sarili mo. Ajo. 25 taon na akong nakatira. Ito lang ang dinala ko. Baguhan ka? Huwag kang humarang. Pasensya na, lilipat ako ng kaunti sa gilid. Hindi basta-basta pwedeng magtinda dito, ha? anong tinda mo? Pansit na may itlog, bagong luto. Kung hindi pa maibenta ngayong gabi, hindi ko na mabayaran ang upa. Isang order po ng pansit. Opo, sandali lang po. Kainin habang mainit. Talaga bang ganito kasarap? Wala ng sukli. Sobra po, kuya. Kung magkano talaga, yun lang. 8 piso po, 2 piso, ang sukli. Yung kinakain po ng isa, gusto ko rin ng isang order. Sige, 8 piso isang order. Ako rin, isang order. Kuya, bakit mo ako tinawagan? Ano bang ginagawa mo? Tumawag sa akin si Jiangguo. Sabi niya tumakas ka. 40 ilang taon ka na. Ano bang pinaggagawa mo? Kuya, wala akong ginagawa. Siya ang may kasalanan. Ano bang masama kay Django? Nagtatrabaho at nag-aalaga sa pamilya. Hindi nang bababae, hindi nagsusugal. Ano pa bang gusto mo? Kung hiwalayan mo siya, wala ka nang makikitang mas mabuti. Ate, ayoko nang maghanap ng iba. Ayoko na lang siyang makasama. Ayaw mo? Ilang taon ka na? Babae na 40 ilang taon, maghihiwalay. Hindi ka ba nahihiya? Ako nahihiya para sa'yo. Kuya, sinaktan niya ako. Ano naman kung sinaktan ka? Normal lang ang mga pagtatalo ng mag-asawa. Titiisin mo na lang. Sinasabi ko sa'yo, Nanji, kung maghihiwalay kayo, wala kang matutuluyan sa amin. Ang anak na babae kapag nag-asawa, para ng tubig na itinapon. Bakit ka babalik dito? Bumalik ka kay Jiangguo at humingi ng tawad. Tapos na ang usaping ito. Huwag mo na akong ikahiya.
Sir, isang order ng pansit. Sobrang maanghang. Sandali lang. Sansan, tigil muna sa pag-aayos. Isara mo na ngayong gabi. May nagreklamo na illegal kang nagtitinda sa bangketa, naapektuhan ang negosyo ng iba. Kahapon lang ako nagsimulang magtinda. Hindi ko alam ang patakaran. Pagbigyan niyo na ako. Ito lang ang kabuhayan ko. Hindi naman sa ayaw kong magbigay. Maraming tumawag na nagrereklamo sa'yo. Sino? Hindi ko masasabi sa'yo. Sige na nga, huwag ka munang magtinda ngayong gabi. Hintayin mo munang makuha ang permit. Isang araw ka pa lang nagtitinda. May nagreklamo na agad. Hindi mo ba iniisip kung bakit? Inagaw mo ang hanap buhay ng iba. Siyempre may nagmamasid. Pang G, kung may sasabihin kayo, sabihin niyo na lang diretsyo. Kahapon lang ako dumating. Ano po bang nagawa ko sa inyo? Pagdating mo rito sa tabi ko, yung mga pumipila, lumipat lahat sa'yo. Hindi pa ba yun pagkasala? Ang mga customer, kusa silang pumunta. Naamoy nila at pumunta. Kasalanan ko ba? Magsasabi ako ng totoo. Malinis ang gawa niya at masarap. Gusto ko lang kumain. Huwag niyong apihin ang baguhan. Wala siyang sagabal sa daan at hindi naman sumisigaw. Kusa kaming pumunta. Ano bang pakialam nyo? Sige, bago matapos ang gabi bukas, kumuha ka na ng permit sa pwesto. Kung may magreklamo ulit, hindi na kita maililigtas. Ano ba ang pagmamayabang mo? Magluto lang ng pansit. Sino ba ang hindi marunong? Wala pa ang permit. Hindi pa sigurado kung makakapagtinda ka bukas. Ngayong gabi, magluto ka pa ng 2 ulam po. Ano ang gusto ninyong kainin? Gawin mo na lang ang specialty mo. Gagawa ako ng beef na may cilantro para sa iyo. Isang pork na may sili. At isang pritong itlog. Ginisang gulay? Sapat na ba? Sapat na, sapat na. Ito ang beef. Paano nyo po na-practice ang galing nyo sa pagluluto? Wala namang espesyal. 20 taon na akong nagluluto, kaya sanay na. Dati, araw-araw akong nagluluto sa bahay. Walang pumuri kahit isang beses. Ngayon, nakita kong nasasarapan kayo. Masaya ako sa puso. Pre, kumusta ang lasa? Tikman mo mismo. Yung mga in-order po nila kanina, gusto ko rin. Gusto ko rin ng isa. Gusto ko ng beef na may cilantro. Dito rin po, isang baboy na may sili. Busog na po. Sayang naman po kung hindi kayo magbubukas ng tindahan dahil sa galing nyo. Ginoo, pagkatapos ng trabaho, nagbibisikleta ako papunta dito. Gaya ng dati, pritong baboy na may sili. Dagdagan ng dami. Tandang-tanda ko. Ma'am, yung beef na may cilantro kahapon, meron pa? Meron, kaunting mantika at asin. Naalala ko. Naalala mo pa pala. Ang lasa na ito, pag tumagal, namimiss mo. Hindi ko alam kung bakit. Iba talaga sa ibang kainan. Anong pinagkaiba? Dagdag lang ng konting mantika. Maraming mantika. Hindi nasisira ang ulam. Sino ba? Di marunong? Kung gaano karaming mantika at gaano kalakas ang apoy, pag niluto, magkaiba ang lasa sa umaga at gabi. Ikaw, maraming taon nang nagluluto. Mas marunong ka pa sa akin. Alam mo kung sino ang gumawa? Bakit hindi mo siya kausapin? Makipag-away? Inamin niya. Tapos, nag-aalaga pa ako ng negosyo. Hindi pwede maghintay ang mga customers.
Ginoo, 2 kilo ng harapang binti na may konting taba. Wala na? Eto naman nakasabit ang ilang piraso. Lahat ay nabook na. Huwag nang magtanong, wala nang stop, at huwag ka nang bumalik. Sasabihin ko sa'yo, may nanakit sa akin. Hinahanap ang asawa mo. Hindi niya ako hinahayaang mabuhay. Gusto kong mabuhay. Hindi niya ako hinahayaang mabuhay. Gusto kong mabuhay para ipakita sa kanya. Ginoo, akala ko hindi ka makakatikim ng luto mo ngayon. Basta kumain kayo, pupunta ako. Ito pa rin ang lasa. Ang bango. Ginoo, pritong karne na may sili. 2 order para i-take out. Pumila, itong tindahan. Kung mahuli ka sa pila, hindi ka na makakakain. May ipis sa ulam na ito. Tingnan ninyo ang mga mapagsamantalang tindero. Hindi ito galing sa kawali ko. Kung hindi ikaw, sino pa? Ikaw lang ang nagluto ng ulam na ito. Nakita ko ito ng kalahati na ang kain ko. Kadiri talaga. Tingnan mo, walang mantika ang ipis na to. Ang lakas ng apoy ng kawali ko. Kung kasama ito sa pagluto ng ulam ko, matagal nang kumulot yan. Oo, buo ang mga binti ng ipis. Hindi pa ito naluto. Sarili niyang inihulog sa plato. At sinisisi pa ang may-ari. Sinong naghulog? Nung kumakain ako, bigla na lang lumitaw. Humingi ka ng tawad. Huwag kang mangapi. Huwag kang mangapi. Nagkamali ako ng tingin. Hayaan mo siyang umalis. Pero sa susunod, kung magbabato ka ng dumi, tandaan mo, iprito mo muna ang ipis. Shen Nancy. Shen Nanji, sa edad mong ito, ganito ka na lang? Hindi ka ba nahihiya? Anong ikakahiya ko? Kumikita ako sa aking kakayahan. Sino ka ba? Kumikita siya sa kanyang kakayahan. Anong ikinahiya mo sa kanya? Siya ang asawa ko. Ayaw mo ng maayos na buhay sa bahay? Gusto mo pang lumabas at magtinda? Binibigyan ko siya ng pagkain at inumin. Ayaw niya. Ano pa ba ito kundi pagmamatigas? Binibigyan mo ako ng pagkain at inumin? Joe Jiangguo, noong 2 taon na nakahiga ang tatay mo, sino ang nag-alaga sa kanya sa loob ng 20 taon? Ilang beses kitang nilutuan? Ilang damit ang nilabhan ko para sa iyo? Iyan ang tawag mo sa walang ginawa kundi kumain at uminom? Sa labas, pagod na pagod akong nagtatrabaho para sa pamilya. Hindi mo ba dapat gawin iyan? Sinong babae ang hindi gumagawa niyan? Bagot. Ano nga ba ang sasabihin mo? Ang asawang lalaki, sa harap ng maraming tao, pinaupo ang asawa niya sa ibang babae? Sinong asawang lalaki? Sa harap ng mga kaibigan ng kanyang asawa, sinampal ang sarili niyang asawa? Binubugbog mo pa ang asawa mo? Bakit ka pumunta rito at gumawa ng gulo? Pinalayas mo na siya. Ano pa? Sinundan mo pa siya. Hoy, anong nangyayari? Sige. Nakahanap ka na ng iba, di ba? Nakahanap ng iba. Hindi naman ako umasa sa'yo kahit isang araw. Anong iba? Ngayon, ako na ang kumikita ng pera ko. Wala akong utang na loob kanino man. Sinasabi mong nakakahiya ang pagtitinda ko? Hindi ba mas nakakahiya na nag-aaway tayo rito? Nagkaroon ka na ng kakayahan, ha? Ngayon, hindi kita hahayaang magtinda. Sige, titigil na ako sa pagkakalat. Nanji, makinig ka sa akin. Sa mga araw na wala ka, hindi man lang makakain ng mainit si Ziwei. Anak, kumbinsihin mo ang nanay mo. Nanay, sapat na ba ang pagkakalat mo? Kanina, sinira ng tatay mo ang aking tindahan at tumayo ka lang sa gilid at tumingin. Nung nakaraan, sinaktan niya ako. Ikaw ay nasa gilid din at nakatingin. Sino ba talaga ang nagkakalat? Ikaw na bata, katulad ng tatay mo. Hindi mo ako iginagalang bilang nanay. Wala akong ginagawa niyon. Huwag kang magkalat sa anak natin. Nagkakalat ako, Jiwei. Hindi ka na bata, dapat ay may sarili kang desisyon. Sige, hindi na kita kakausapin. 40 sa edad ka na. Kung ano-ano ang pumasok sa isip mo. Kung hindi dahil sa akin sa mga nakaraang taon, wala ka rito ngayon. Ikinakarga mo para sa akin? Noong 2 taon na nakahiga ang tatay mo, sino ang nag-alaga sa kanya? Sino ang nagpalaki sa anak? Sino ang nag-aalaga sa bahay na ito? Joe Jiangguo, ano ang iyong inakbayan? Umaasa sa 2,000 pesos bawat buwan? Naalala mo pa ba ang tungkol kay Li Aichin? Wala kaming relasyon niyon. Hindi mo na kailangang magpaliwanag. Ako na ang nagsasawa. Hindi mo kayang tanggapin na magtindahan ako. Sa iyong paningin, karapat-dapat lang akong maglingkod sa iyo. Joe Jiangguo, hiwalay na tayo. Kung maghihiwalay tayo, aasa ka ba sa ganito? Ay kumita ng marangal na pagkain sa pamamagitan ng sarili kong kamay. Hindi kailangan sumunod sa iba. Hindi kailangan maghintay ng pahintulot. Malaki na ang bata. Sa hinaharap, tulay ay tulay, daan ay daan. Sige, tingnan ko kung gaano mo kakayanin.
Xiaoshen, hindi na kita pauupahan sa bahay na ito. Ate, anong nangyari? May naghanap sa'yo kagabi. Sumigaw sa baba ng matagal. Tinanong ako ng mga kapitbahay. Kailangan ko pa ring magnegosyo. Nagbabayad naman ako ng tama at hindi naman ako nagdulot ng gulo. Hindi ito tungkol sa pera. Isa sa uli ko ang deposit mo. Mag-ayos ka na ng mga gamit mo ngayon. Bigyan mo naman ako ng 2 araw para maghanap ng matutuluyan. Hanggang bukas ng gabi. Boss, anong nangyari? Wala, hindi nakatulog ng maayos. Sabihin mo. Tingnan ko kung may matutulong ako. Pinapaalis ako sa tinutuluyan. Dumating ang asawa ko at nag-ingay, kaya natakot ang landlady na paupahan ako. Saan ka matutulog ngayong gabi? Pagkatapos ng tindahan, mag-iisip na lang. May isa akong kwarto. Pinaupahan ko dati sa kasamahan sa trabaho. Nakatingga lang. Tingnan mo. Huwag kang mag-isip ng iba. Hindi libre babayaran mo kada buwan. Kung magkano, magkano. Diretso lang ako, hindi marunong magpaligoy-ligoy. Dahil magaling kang magluto. Gusto ng mga kasamahan ko sa obra ang luto mo. Kung aalis ka, saan ako hahanap ng ganito, kagaling na kantina? Salamat kuya, titingnan ko muna. Kung okay, uupa ako. Matapos ang tindahan ngayong gabi, dadalhin kita. Mas maganda ito kesa sa tinutuluyan ko ngayon. Uupa na ako. Salamat Kuya Liu. Xiaoshen, may bagay akong pag-uusapan sa iyo. Sa construction site, mga 100 tao, araw-araw kumakain ng baon na pagkain. Masama ang lasa, kaunti ang dami. Galit na galit ang mga manggagawa. Ang galing mo sa pagluluto, kitang-kita. Gusto kitang hilingin na mag-supply ng pagkain sa site. Kuya Liu, kasi simula ko pa lang ng tindahan ko. Medyo kilala na ang mga customer at medyo stable na ang buhay. Xiaoshen, ilang serving ang kaya mong gawin sa isang araw sa iyong tindahan? Mga 30 hanggang 40, maximum na yon. Mahigit 100 tao sa construction site, 2 beses kumakain sa isang araw. Lahat ng kakayahan mo sa pagluluto, mailalabas mo. Hindi pa tayo matagal na magkakilala. Bakit ka naniwala na kaya kong gawin ito ng maayos? Hindi lang 1 araw o 2 araw kitang pinagmamasdan. Mabilis at malinis kang kumilos. Dekalidad ang ingredients, masarap ang lasa. Ang mga tao sa site ay pawang nagbubuhat ng mabibigat. Kailangan nilang kumain ng maayos para may lakas sa trabaho. Tamang-tama ka. Pero ang pag-supply ng pagkain ay hindi biro. Kailangan ko ng lugar at kagamitan. Ako na ang bahala. May bakanteng kwarto sa tabi ng construction site. Pwedeng gawing maliit na kusina. Ituturing ko itong utang sa'yo, babayaran mo kapag kumita ka na. Kuya Liu, ang dami mong tulong sa akin. Hindi ako pwedeng tumanggap ng basta-basta. Xiaoshen, hindi kita tinutulungan ng libre. Ang mga kapatid na ito ay kasama ko ng mahigit 10 taon. Araw-araw hindi makakain ng maayos. Hindi ako mapalagay sa loob. Kung maayos mo ang kanilang pagkain, hindi maaantala ang proyekto at mababawasan ang aking alalahanin. Ang pagtulong sa'yo, pagtulong din sa sarili ko. Sige, subukan ko. Sabihin mo lang kung hindi maganda ang resulta. Bukas, dadalhin kita para makita ang lugar. Itatayo ang kalan sa pader na ito. Ventilasyon. Ilagay ang chopping board sa tabi nito. Malapit sa lababo. Ikaw ang masusunod. Tingnan mo. Puhunan ay 50,000, kagamitan at renovation. Kapag nabayaran mo na, saka lang matatapos. Kuya Liu, mali ang interes. Ano? 4% ang interes sa bangko kada taon. Ito ay wala pang 2%. Masyadong mababa. Mababa ang interes, hindi ba maganda? Hiwalay ang utang na loob sa negosyo. Sundin ang interes sa merkado. Kung hindi, hindi ako pipirma. Baguhin. Baguhin ayon sa sinabi niya. Salamat, Kuya Liu. Huwag mo akong pasalamatan. Magluto ka ng maayos, mabubusog ang mga manggagawa. Iyon na ang bayad sa utang na loob. Kaya pala, saan mo nakuha ang ganyang kakayahan? Umupa ng tindahan, nag-ayos ng renovation. May sumusuporta pala sa iyo. Anong ginagawa mo rito? Titingnan ko lang kung ano na ang lagay mo. Nakikisama ka sa kontratista na iyon. Magaling ka pala. Siya ba ang nagbigay ng pera sa iyo? Ang pera ay hiniram ko. Kailangan kong bayaran. Ganyan lang ang kakayahan mo? Paano mo iyon maipagmamalaki? Hindi ako pumunta ngayon para makipag-away sa iyo. Namimiss ka ni Jiwei. Binibigyan kita ng pagkakataon umuwi ka na. Kalimutan na natin ito. Zhou Jiangguo, ang divorce agreement ay nasa proseso na. Kapag pumirma ka na, wala na tayong relasyon. Hihiwalayan mo ako? Dahil lang sa tindahang ito? Kung ano ang inaasahan ko, wala itong kinalaman sa iba.
See, gusto mo talagang magpakahirap, di ba? Kapag nalugi ka, huwag kang umiyak at bumalik para humingi ng tulong sa akin. Amo, anong oras ka dumating? 4:30. 30 order, ihatid ng 10:30, kaya pa. Masarap ang karne. Mas maganda kaysa sa dati. Amo, bukas dagdagan mo ng sili. May problema ang pagkain niya. 5 beses akong nag-CR ng hapon. Sabi mo kumain ka ng pagkain ko sa tanghali. Ano pangalan mo? Ano pakialam mo sa pangalan ko? Basta kumain ako ng pagkain mo. 30 order sa tanghali, bawat. Ang bawat isa ay may pangalan. Wala ka sa listahang ito. Aling order ang kinain mo? Sino ang umorder para sa iyo? Mali ang naalala ko. Kahapon ko kinain. Kahapon-hapon, inayos ang kusina, walang luto. Kumain din ako sa tanghali. Walang problema. Anong sinasabi mo dyan? Mahirap para sa bagong may-ari. Huwag kang manloko. Baka may iba akong kinain na hindi maganda. Xiaoshen, bukas magdadala ako ng ilang foreman para kumain. Hayaan silang kumain ng mabuti. Ang iyong negosyo lalong lumalaki. Patay na ang apoy. Bakit hindi mo pa inilalabas? Ipastim mo muna. Ang balat ay dapat malagkit, hindi malata. Mukha lang siyang lutong bahay. Ang sarap talaga. Amo, sa akin, may 30 kasama, isang tanghalian. Kaya ba? Kaya, Sa kabilang side, 20. Pwede ba? sige, 2 site, 50 order sa tanghali. Xiaoshen, Kuya Liu, may iba pa? muntik ko nang makalimutan sabihin. Yung taong nagtatae kahapon, pinaimbestiga ko. Wang Lausan ang pangalan. Dati siyang nag-part-time sa ibang site. Hindi naman niya natikman ang luto mo. Binayaran siya para siraan ka. Sino ang nagbigay ng pera? Asawa mo. Nakuhanan ng CCTV ang transaksyon nila. Talaga pala siya. Gusto mong magsampa sa pulis? Nasa akin ang video, pwedeng isampa. Hindi na. Malinis ang konsensya ko, hindi ako natatakot. Kung gusto niyang mag-abala, hayaan mo siya. Mahigit 100 tao ang naghihintay kumain dito. Wala akong oras makipag-away sa kanya. Bukas, 80 order, hindi mababawasan kahit isa. Ate Shen, anong oras ka dumating? Dumating ako ng 5:30. Unang beses kong kumuha ng ganito kalaking order, hindi ako makatulog. Pasensya na. Ihatid mo muna ito. 10:30.
Huwag pa antayin ang mga trabahador. Itong mga kahon, ano gagawin? Gagawin ko ulit. May oras pa, kaya pa. Bukas, magde-deliver pa ba? Kailangan ko dagdagan ng 100 piraso. Oo, magpapadala. 100, 10:30. Amo, para saan ito? Para saan ito? Kay Jintian? Telepono selyo ng kahon. Kung may selyo ang kahon, makikita agad kung sino ang humawak. Ang galing ng detalye mo. Natuto na ako sa pagkakamali. Kaya ko ring mag-ingat sa iba. Kaya ko rin. Pagkain ng obra ni Guizi, ano ito? Selyo. May humawak sa daan. Makikita kapag binuksan. Bawat kahon na dumating ay selyado pa. Mas maayos pa kaysa sa malaking restaurant. Bayaran mo na ang utang noong nakaraang buwan para sa 80 orders. Unang bayad ng utang principal plus interest. Oras na para magbayad? Kung kumita ka, kailangan magbayad. Si Kalbong Liu kahapon ay nagsabi sa akin, simula ngayon, sa'yo na sila o-order ng pagkain sa obra, 100 tao, 2 beses kumain sa isang araw. 200 order. Kaya kong tanggapin. Amo, 200 order. Hindi namin kaya ng 2 lang. Maghanap na lang ng dagdag na tao. Sis, kailangan mo pa ba ng tao diyan? Marunong ka bang maghiwa? Mahigit 10 taon na akong naghiwa. Marunong din akong magmasa. Bukas, subukan mo. Ang paghiwa ay may sariling tuntunin. Ang paghati ng pagkain ay may sariling tuntunin. Kung susundin mo ang tuntunin, mananatili ka. Ate Jiang, masyadong makapalang hiniwang bell pepper. Hindi maluto. Mas pino pa. Sige, hihiwain ko ng mas pino. Pumasok ka. Ma, natapos ko ng puna ng aking aplikasyon sa lungsod ng probinsya para sabihin sa iyo. Oh. Ma, pasensya na sa iyo. Dati, marami akong maling nagawa. Hindi ko dapat ginawa iyon sa iyo. Kumain ka na ba? Hindi pa. Umupo ka dyan. Hintayin mong matapos ako. Kumain ka na. Ikaw ba ang anak ni Ginoong Shen? Ang galing ng nanay mo talaga. Siya lang ang nagpapatakbo ng ganito kalaking tindahan. Tama, ikarga na. Masyadong makapal. Hiwain pa ng pino. Ma, hindi ko alam dati na ang galing mo pala. Ang galing ng nanay mo talaga. Paano ko naman napalakas ang pamilya na iyon? Hindi ninyo lang nakita. Ginoo, umalis na ba ang anak mo? Hayaan mo na siya. Magtuloy-tuloy tayo sa trabaho. Shen yung baon mong padala. Kumalat na sa construction site. Ang grupo ni Liu, halos 1 buwan nang kumakain yan. Inggit ang mga trabahador sa ibang site. Lumalapit sila sa akin. Nagtatanong kung pwede bang mag-supply ng pagkain. Kuya Liu, kaya nating mag-supply. Hindi ganoon kadali. Yung 2 amo na dating nagbigay, hindi kontento. Nagreklamo silang magkasama, sinasabing nagdadumping ka ng presyo. Sinira mo raw ang patakaran. Ako ang mura? Mas marami ang ulam ko kaysa sa kanila. Mas marami ang karne. Kaya sinabi ko, magpatikim tayo ng pampubliko. Parehong menu, parehong dami. Blind taste test ng mga trabahador. Kung sino ang mas masarap, siya ang mananalo. Sige Eddie, magpatikim tayo. Yung may tiwala sa sarili, hindi natatakot sa mainit na kawali. Hindi na kailangan. Yung ulam ng si, may wok hay, parang luto sa bahay.
Tatlong construction site, 300 baon. Kaya mong tanggapin? Kaya, uuwi ako para magdagdag ng tauhan. Nanay, mga 2 buwan pa bago magsimula ang pasukan ko. Nakatambay lang naman ako sa bahay. Gusto kong tumulong sa'yo dito. Tulong? Ano ang kaya mong gawin? Kahit ano. Magbuhat ng gamit, maghugas ng gulay, maghatid ng pagkain. Kaya kong matutunan lahat. Pwede kang pumunta. Pero may mga patakaran. Una, dito, huwag mo akong tawaging nanay. Tawagin mo akong bossen. Pangalawa, huwag tamarin, huwag sumagot. Pangatlo, huwag mong galawin ang pera. Kung magkamali ka, sasabunutan kita. Hindi ka iba sa iba. Kaya mo, manatili ka. Kung hindi, umalis ka na ngayon. Ito, si. Bagong katulong. Tawagin ninyo siyang Xiao Zhou. Papaghugasin muna natin siya ng gulay. Hugasan mong maigi ang patatas. Balatan mo ang sibuyas. Huwag mong basagin ang plato. Gamitan mo ng lakas. Joe Weibing. Hindi mo tinimbang ang mga kahong ito. Sapat na ang dami, kulang lang ng kaunti. Akala mo sapat na. Ang mga tao sa construction site ay nagbayad ng parehong halaga. Dapat pareho ang dami ng kanilang pagkain. Nagbawas ka ng isang sandok. Paano sila magtatrabaho sa hapon? Hindi ito limos na pagkain. Hayaan siyang gumawa nito. Timbangin ang bawat bahagi. Ito ang patakaran. Kung hindi susunod sa patakaran, huwag ka nang magtrabaho dito. Ginoong Shen, tapos na ang paghahati. I-load sa truck. Ganyan talaga ang nanay mo sa lahat. Tingnan ninyo ang kontrata. Magbabayad ng sahod bawat buwan. Kung mahuhuli, kaltas ng 20 piso. Kapag naka-6 na buwan, tataas ang sahod. Kung walang tutol, pirmahan. Pumipirma pa ba ng kontrata? Dati akong nagtrabaho sa kantina ng 2 taon. Walang kahit anong papel. Ito ay proteksyon para sa inyo at para rin sa akin. Amo, ang maliit mong kusina na ito, mas professional pa kaysa sa kumpanya. Tatay, Anak, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Yung kontratista na apelyidong Liu, madalas ba siyang pumunta? si Tito Liu ay pumupunta para kumain. Bata ka pa, hindi mo maintindihan. Tulungan mo akong bantayan siya. Sa susunod na pumunta siya, kung ano ang sasabihin niya sa nanay mo, at kung ano ang gagawin, i-record mo lahat. Tatay, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Bata, huwag ka nang makialam. Si nanay ay gumigising ng alas 5:30 tuwing umaga at nagtatrabaho. Siya ay kumikita sa pamamagitan ng kanyang kakayahan at konsensya. Iyong pinagtatanggol siya? Hindi ko siya pinagtatanggol. Dito ako nagtrabaho ng mahigit 10 araw. Nakita ko mismo, hindi ko kayo matutulungan. Hindi na ba babalik ang nanay mo? Tatay, si nanay ay masaya na ngayon. Kakahanap lang sa akin ni tatay. Pinafilm niya ako sa video ninyo ni Tito Leo, hindi ako pumayag. Sinabi ko sa kanya, si nanay ay magaling dahil sa kakayahan at konsensya. Hindi ko siya matutulungan. Lumaki ka na. Alam mo na ang tama at mali. Quizzy. Ang mga nakaraan. Ako ang may kasalanan sa iyo. Zhou Jiangguo. Mula ngayon, mamuhay ka ng maayos.
Nanay, binabati kita sa iyong kalayaan. Tara, umuwi na tayo at maghanda. Xiaoshen, umupo ka. Ito si Engra, Zhang mula sa Housing Bureau. May 4 na shanty renovation projects ang county ngayong taon. Sabay-sabay na sisimulan, mahigit 300 manggagawa. Gusto ng Bureau na magkaroon ng uniform na pamantayan sa pagkain. Inirekomenda kita. Amo Liu, hindi naman sa hindi ko tinatanggap ang rekomendasyon mo. 4 na construction site, 300 lunch pack, standardized kitchen, cold chain delivery, food safety permit. Meron ba siya ng lahat ng ito? Meron akong kusina, meron akong permit, kaya kong mag-setup ng cold chain delivery. Nakapag-supply ka na ba ng pagkain para sa 300 tao dati? Kasalukuyan akong nag-supply sa 3 site, 200 pack. 300 pack, dagdag lang ng 1 kaldero ng ulam. Huwag mo akong tingnan. Tingnan mo ang kanyang track record. Nakain ka na ba ng sealed lunchbox? Blind taste test. Unanimous. 3 foreman ang humahabol sa akin para dagdagan ang order. Ang canteen ng inyong housing bureau ay maaaring hindi kasing linis ng kanya. Ito ay isang half-year intention contract. Kung magkaroon ng problema sa food safety, otomatikong mababali ang kontrata. Kaya kong tanggapin, pero kailangan ko ng oras para maghanda. Kailangan ko ng dagdag na cold chain truck, helper, at kalan. At isa pa, tumaas ang presyo ng gulay. Kailangan ng floating clause ang kontrata. Hindi ako nakikipag-price war. At hindi ako gagawa ng luging negosyo. Magkano ang flotation? Sumunod sa presyo ng merkado. Bawat buwan, susuriin ang presyo ng gulay. Kung tumaas, iaaprubahan ko sa iyo. Kung bumaba, kusang ibababa ko. Patas. Huwag mo akong tingnan. Siya ang pumirma ng kontrata sa akin. Ganon din ang pag-compute niya ng interest sa akin. Yung order ng pagkain mula sa Housing Bureau, hindi tayo makapasok sa tamang bidding. Sa isang salita lang, nakuha na nila. 8. Hulaan ninyo kung sino sa kanya yung kontratista na si Liu. Hindi ba siya ang partner niya? Partner? Isang babae diborsyada na may anak. Paano siya nakakuha ng 4 na construction sites? Yung maliit niyang kusina, wala man lang tamang lisensya. Sino bang maniniwala? Ate Shen Mei, nagsasabi sa labas na nakuha natin ang kontrata dahil sa koneksyon. Sabi pa nga, may problema sa lisensya natin. Sinong nagsabi, yung payat na natalo sa bidding dati, kumakalat sa palengke? Idinikit niya ang kontrata, pati mga resibo ng bilihin, ang tapang ng babaeng to. Sabi nila wala akong lisensya. Eto ang lisensya. Sabi nila dahil sa koneksyon. Eto ang kontrata. Narito rin ang resulta ng blind taste test. Kung sino man ang magkalat ng chismis, hayaan siyang pumunta rito at tingnan. Ate Shen, may ilang tao sa labas. Sir Shen, maunlad ang negosyo. Sabihin mo na. Ikaw lang ang kumakain para sa 4 na obra? Kami? Hangin na lang ang kakainin? Lahat tayo nagtatrabaho para may makain. Bigyan mo naman kami ng chance. Ikaw ang gumagawa ng sarili mong daan, hindi galing sa iba. Alam ninyo ang pamantayan ng Bureau of Construction. Kumpleto ang mga permit, may cold chain delivery, walang insidente, sa kaligtasan ng pagkain. Kung kaya ninyong abutin ang pamantayang ito, maaari kong isubcontract ang ilang bahagi. Pero warning ko na kayo, hindi pwedeng kulang ang dami. Hindi pwedeng pangit ang mantika at hindi lanta ang gulay. Kung hindi kaya, huwag kayong magreklamo. Totoo ba ang sinasabi mo? Kung pinagkakatiwalaan ko, hindi ako nagdududa. Pero ang patakaran ay susundin ang aking gusto. Bawat order ay titimbangin, araw-araw mag-iwan ng sample, lingguhan mag-account. Kaya gawin, mag-usap tayo. Kung hindi, huwag pilitin. Sir Shen, dati na akong nagluto para sa lugar ng konstruksyon. Tapos kinuha mo ang kontrata. Hindi ako nasiyahan. Ngayon pumunta ako. Dapat ay hihingi ako ng paliwanag sa iyo. Ngayon? Ngayon, kumbinsido na ako. Mas mahusay ka kaysa sa akin. Isama mo ako sa subcontract, babalik ako at mag-aayos. Sige, pagkatapos mag-ayos, pumunta para pumirma ng kontrata, parehong patakaran. Bawat order titimbangin, sahod kada buwan ibibigay. Mahuli, ibabawas ng 20. Tapos ng 6 na buwan, tataas ang sahod. Ate Shen, ibibigay mo ba sa kanila ang kontrata? Hindi ko kayang magluto ng 500 order mag-isa. Kung handa silang sumunod sa patakaran, sila ay magiging katulong. Kung hindi kaya, hindi ako natatakot sa kanila. Larawan.
Hindi ako nagsasalita ng mahahabang sermon. Sa kalan ko, Shen Nanji, 3 bagay lang. Konsensya, timbangan, mainit na kawali. Ang konsensya, hindi pinapasok ang masama. Mga bulok na dahon ng gulay, hindi dahil mura ay ilalagay na sa kawali. Napanis na karne, hindi dahil sayang ay ihahain sa mesa. Kung lokohin mo ang iba ng isang subo, sisirahin nila ang pangalan mo habang buhay. Ang timbangan, hindi nagbibigay ng kulang. Ang mga trabahador ay nagbabayad ng pareho, kaya dapat pareho ang dami ng kanilang pagkain. Kung magbawas ka ng isang sandok, paano sila magtatrabaho sa hapon? Bawat serving ay tinitimbang, hindi nagbabago. Ang mainit na kawali, hindi tinatanggap ang malamig. Ang pagkain ay inihahatid sa construction site. Pagtaas ng takip ng thermal box, ang singaw ay umaakyat. Ang mga trabahador ay kumakain hindi ng handaan, kundi ng lakas. Ang malamig na pagkain, sumasakit ang tiyan, mas nakakalungkot. Kung nagawa mo ang tatlong ito, tatayo ka ng matatag. Ang mga patakaran ay para mabuhay ang tao, hindi para hadlangan ang kabuhayan. Alam ko kung gaano kahirap ang mag-isa. Ang buhay na ito kailangan magtulungan para makaraos. Ate Shen, susundin kita. Pag uwi ko, sasabihin ko sa asawa ko, gusto ko ring kumita ng sarili kong pera. Siya ay nagbubuhat ng ladrilyo sa construction site. Ako naman ay nag-aalaga ng mga bata sa bahay. Araw-araw humihingi ako ng pera sa kanya. Sawa na ako. Ano ang kaya mong gawin? Marunong akong gumawa ng siopaw. Sige, gawin mo. Kung may hindi ka alam, tanong mo lang sa akin.